Hello and welcome guys at Chapter 2 ng Boruto 2 Blue Vortex. Huli na tayo ng upload pero tirahin pa din natin yan mga men. Well anyway, this video is in collaboration with Coco. Guys, makinig kayo. Kailangan nyo ma-download etong app na to. Let me explain why. Kayo ba ay shut-in o introvert o hindi kayo mahilig makipag-socialize? At gusto nyo ba makipag-communicate sa mga nagagandahan at nagseseksihang 3D game at anime characters na to na parang ChatGPT lang? Pwede ka magtanong ng mga assignments mo sa mga characters na to at may audio pa yan mga men. Katulad na lang nito mga men. Of course, I'd be more than happy to help you with your homework. Guys, mas madali itong gamitin kumpara sa ChatGPT at ang maganda pa dito, mga anime character etong pinagtatanungan nyo. Para talaga siyang tunay na nakikipag-communicate kayo dito mga men. Sa mga next update nga nila meron ng mga One Piece characters. Kaya ano pang hinihintay nyo mga men? I-download nyo na ang app na to. Nasa description at sa comment section ang link nito guys. I-download nyo na. Sobrang angas ng app na to mga men. Promise, hindi na ulit kayo gagamit pa ng ChatGPT. At i-follow nyo na din yung FB page natin guys. Re-upload ko tong video na to sa FB para ma-share nyo na din. Well anyway, so konting flashback nga sa last chapter. Sa last chapter nga umatake na nga si Code sa Konoha kasama ang kanyang mga mini Ten-Tails army. At dito nga nagpakita na nga ang bida natin na si Boruto. So moving on sa chapter 2. Ang title nga nito ay 3. Dito nga sa first panel, nahanap na nga daw sa wakas ni Code si Boruto na matagal na niyang pinaghahanap. Hindi daw ine-expect ni Code na magpapakita siya dito. Sinabi ni Boruto na palisin na daw ni Code ang mga mini Ten-Tails army niya habang maaga pa. At kung gagawin nga daw yan ni Code, bibigyan siya ni Boruto ng chance para mabuhay. Dito nga guys, nagulat nga si Code sa mga pinagsasabi ni Boruto. Natatawa na lang daw siya sa mga pinagsasabi nitong si Boruto. At sa next panel, sinabi nga ni Boruto kay Sarada na si Sarada na nga daw ang bahala sa mga tao at siya naman ang bahala kay Code. Dito guys, hindi mapakali si Sarada. Para bang nagulat siya sa kumpiyansa na meron itong si Boruto. Parang sinasabi niya nga dito na kaya niyang i-one-on-one itong si Code. Well anyway, sa next panel naman, nilabanan ng Team Shikada itong mga Ten-Tails army. So, mas lumakas nga sila after ng time skip. I think mga nasa high Chunin or Jonin level na sila. Sinabi nga dito ni Chocho na marami nga lang daw sila. Pero mahihina naman. Muntikan na siya dito mga men kung hindi siya tinulungan ni Inojin. So magkasama nga dito si Inojin at Himawari. Dito nga mga men, inatake nga ni Frieza itong Super Beast Scroll Jutsu ni Inojin. At hatakihin na nga sana ni Frieza si Himawari nang bigla ngang dumating si Kawaki at inatake si Frieza. So etong isa nga na to guys mas malakas nga ng dihamak sa ibang Frieza. Matapos nga makatanggap ng atake mula kay Kawaki nakatayo pa din to. Anyway, nagpapasalamat nga si Hima kay Kawaki. Sinabi niya na, "Thank you, big bro." Stop calling me that. How many times do I have to tell you? Sabi naman ni Kawaki, hindi talaga gusto ni Kawaki na tawagin siyang big bro netong si Hima. Anyway, napansin nga nila Shikamaru na ibang-iba talaga tong Frieza na to kumpara sa iba. Mas superior nga daw to, mas malakas kumbaga. At bigla nga na lang may nag-appear na naman sa may claw marks mga men at pinatumba nito si Kawaki. Malakas din tong isa na to at hindi lang yan dahil nakakapagsalita ito. Otsutsuki. Para nga bang gusto niya kainin etong si Kawaki mga men. Mabuti na nga lang ipinigilan ito ni Shikamaru at dito inactivate nga ni Kawaki ang kanyang karma. Naiinis nga daw si Kawaki pag tinatawag siya na Otsutsuki. Alam naman natin guys na kinamumuhian nga niya ang mga Otsutsuki at dito ginamitan nga siya ni Kawaki ng pero another Frieza na naman guys ang nag-appear sa claw marks. So walang katapusang labanan to. Napakarami nga daw nila, sabi ni Shikamaru. Sabi naman ni Kawaki, no problem, uubusin ko sila, every last one of them mga men. Well anyway, dito naman tayo kay Code at Boruto. Ito ang pinakaastig na part sa chapter na to mga men. Napapalibutan nga si Boruto ng mga Frieza pero kita sa mukha niya na hindi nga siya takot or malaki talaga yung kumpiyansa niya sa lakas niya even though siya lang mag-isa. At dito nagsimula ngang umatake ang mga Frieza. At dito nga guys napakagaling ni Boruto pagdating sa Kenjutsu. Imagine, wala pang karma yan. Parang Sasuke talaga yung aurahan niya dito mga men. At dito nga na-realize ni Code na hindi nga nagbibiro etong si Boruto. Talagang kakayanin niya si Code sa isang one-on-one battle. So ano Code, hindi mo ba ititigil to? Talagang mauubos tong mga alaga mo. Sagot naman ni Code,
na mga tools niya lang daw tong mga Frieza na to at sobrang dami pa daw niyang army. Sa next panel, sinabi nga ni Boruto na talagang hindi pa daw alam ni Code kung gaano kakilakilabot ang Ten Tails. Anyway, sa kabilang banda naman, in action na nga etong si Sarada para tulungan ang iba pang villager. Nagulat ang ibang ninja sa kanya mga men kasi imagine, nakakagamit siya ng Katon Fireball at Chidori. Sino ba namang normal na genin ang merong ganyang kalakas na mga jutsu, diba? Pero bigla na nga lang naman may nag-appear sa may claw marks ng namatay na Frieza mga men at munti ka na nga dito si Sarada kung hindi sinangga ng ninja na to ang atake ng isang Frieza. So dito mga men naging puno nga ang mini Ten Tails army kasama ang ninja na to. So hindi ko alam kung anong phenomenon to mga men, pero parang same to during 4th Ninja War nang inatake nga ni Naruto ang mga Zetsu, nagiging puno mga men. Dahil kasi ito sa chakra ni Naruto. Kung hindi nyo alam, same substance nga lang ang Ten Tails at si Zetsu. At dito naman sa tingin ko yung dahilan kung bakit naging puno to dahil sa paghigop nito ng chakra mula sa ninjang to. Alam naman natin na ganyan talaga yung purpose ng Ten Tails. Kaya nga kailangan nito kainin si Boruto o di kaya si Kawaki dahil ang chakra nila ay enough na para maging Divine Tree ang Ten Tails. Pero dahil nga mini Ten Tails to mga to, kahit Chunin level chakra, enough na para maging puno sila. Anyway, back naman sa kanila Code at Boruto, sinabi nga dito ni Code na alam niya ang about sa Ten Tails, na kinakain nga nito ang mga Otsutsuki. Pero sa totoo lang daw, kahit sino kinakain nila, based na din sa instincts na meron sila, until makakain nga sila ng isang Otsutsuki. Normally, tama nga daw si Code, pero dahil nga sa transformation na binigay ni Code sa Ten Tails, nag-iba na nga daw ang Ten Tails. I don't know guys, kung yung tinutukoy nga ni Boruto is yung pagiging puno nito after makakagat ng isang tao, o maybe meron pang iba siyang tinutukoy. Sinabi nga dito ni Boruto na meron pa nga daw oras si Code para puksain ang Ten Tails army niya. Otherwise, mas worse pa ang pwedeng mangyari. Sagot naman dito ni Code na objective nga niya ang worst future na tinutukoy nga nitong si Boruto. Dito, sobrang confident talaga ni Boruto sa lakas niya mga men. Hahayaan niya daw mabuhay si Code. Basta ba ituro lang nito ang lugar kung nasaan ang tunay na katawan ng Ten Tails. Based nga dito sa mga sinasabi ni Boruto mga men, talagang confident siya na kayang-kaya niya tapusin si Code. Kumbaga, easy lang sa kanya si Code. Remember, sobrang lakas ni Code. Mas malakas pa kay Sasuke at Naruto combined. Mas malakas pa kay Jigen at probably na mas malakas pa nga siya kay Ishiki sa ngayon. Pero, kayang-kaya siya ni Boruto. At dito mga men, sa last panels ng chapter 2, may pinasilip na sa atin si Boruto. Ang bago niyang Rasengan, ang Rasengan Uzuhiko. And end of the chapter. So marami nga akong nakitang theory about dito sa Uzuhiko na mixture nga ito ng tatlong bagay. Una nga ay ang chakra plus ang dalawang nature type which is wind at thunder. Meron ding theory na antay nga ito para sa Suku na Hikuna ni Kawaki kasi hindi ito visible, parang same sa Vanishing Rasengan. Well, malalaman na lang natin yan sa mga next chapters mga men, kaya mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. At follow nyo na din ang page natin guys, at huwag nyo na din kalimutan etong Coco na parang ChatGPT guys, promise magugustuhan nyo to. Maraming salamat guys, keep safe, God bless, I love you all, peace out, boo bye.